Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po, good morning! Ako si Sister Natasha Delda, isang kabataan na nagmula sa CRC Summerfield. Ito po ang ating tinapay mula sa langit, our daily devotion. Sa ating pong pagsisimula, samahan niyo akong yumuko at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat sa magandang gising, sa magandang umaga na aming natanggap mula sa iyo. Thank you for this opportunity to be used for your glory, O God. Cleanse us and make us pure as we deliver your word. Patawarin niyo po kami, Ama, kung kami ay madalas na nagkakasala at paulit-ulit na ginagawa ang mga maling gawain. Dalangin ko po, O Diyos, na sa umagang ito ay itago niyo po ako sa inyong likuran at gabayan nawa ako ng inyong banal na espiritu maging sa mga lingkod mo na makikinig. I pray for the wisdom and knowledge that will flow to us, your servant, and help us to say the right words this morning that may we able to comprehend the content of your words. In Jesus' name, Amen. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong umaga ay the tribe of Ephraim. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Numbers chapter 26 verses 35 to 37. Atin pong basahin, sa lipin ni Ephraim ay ang mga angka ni Sutela, Beker at Tahan. Ito naman ang bumubuo sa angka ni Sutela, si Eran at ang kanyang sambahayan. Ang kabuuang bilang sa lipin ni Ephraim ay 32,500. Ito ang mga angkang nagmula sa lipin ni Jose. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Sa ating nabasa, binigyang focus ang tribo ni Ephraim na kung saan isinaad ang lipin ni Ephraim ay ang mga angka ni Sutela, Beker at Tahan. Ang tawag sa angka ni Sutela o Sutela ay Sutelahite. Ang tawag sa angka ni Beker ay Bekerite. Kay Tahan ay Tahanite. At kay Eran naman ay Eranite. Umabot sa 32,500 ang kabuang bilang sa lipin ni Ephraim na pinagmulan sa angkan sa lipin ni Jose. Sa ating pagpapatuloy, ating alamin sino nga ba ulit si Ephraim? Si Ephraim ang sumunod na kapatid ni Manasseh na nakakabatang anak ni Jose. Siya ay isinilang sa Ehipto, ang lupa kung saan ang kanyang ama na si Jose ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid. Ngunit bumangon upang maging isang pinuno sa lupain na pangalawa lamang sa Faraon. Kasama sa pagkapanganay ni Ephraim ang otoridad na mamuno sa lahat ng may priesthood. Si Ephraim ay binigyan ng tungkulin na tipunin sa mga huling araw ang lahat ng nakakakalat ng mga lipin ni Jacob pabalik sa isang pamilya. Ang mga inapo ni Jacob ay madalas na tinutukoy na 12 tribo ng Israel. Ang Ephraim ay kumakatawan sa ilang pangunahing tema at konsepto. Ito ay ang pagbunga at kaunlaran. Ang pangalan mismo ng Ephraim ay nangangahulugang mabunga sa Hebreo. Ang katawagang ito ay sumasalamin sa isang makahulugang pagpapala na binibigkas ng ama ni Jose, si Jacob, na nagpapahiwatig na ang tribo ni Ephraim ay makakaranas ng masaganang paglago at kasaganaan. Kung kaya't nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagkapanganay noong binasbasan ni Jacob o ni Israel sina Ephraim at Manasseh. Si Ephraim ang nabasbasan bilang pagkapanganay sa kadahilan ng mas makikilala ang lahi ng nakakabata at mas magiging marami. Kung kaya, ginawa ni Jacob o ni Israel na mas nakakahigit si Ephraim kaysa kay Manasseh. Sa Numbers chapter 1 verse 33 at Numbers chapter 2 verse 19, isinaad doon ang bilang sa tribo ni Ephraim. Sa unang census, ito'y umabot sa bilang na 42,500 na lalaki ang handang makipagdigma. Bagamat ito'y nawalan ng 8,000 na lalaki pagkalipas ng 38 years. Sa ating pagtatapos, tayo po ay dumako sa panalangin. Heavenly Father, Lord God, we exalted you and we praise your name to the Most High. Maraming salamat sa pagmamahal mo, maging sa lawak ng iyong pang-uunawa sa amin, lalong-lalo na sa pagpapatawad sa amin sa kabila ng lahat ng pagkakamali at kakulangan. Salamat po sa inyong salita na naging silbing almusal namin na umaga pa lang, Lord, ay salita mo na agad
agad ang bumubungad sa amin. We pray, Lord God, na sa buong araw na ito ay Ikaw ang aming maging ilaw sa lahat ng aming gagawin, na lahat ng mga task namin ay mag-reflect, Panginoon, sa nais mo sa amin. Dalangin po namin ang kalakasan, kasiglahan, at kapayapaan sa aming buong araw. Maraming salamat sa mga taong ginagamit nyo upang iparamdam o ipakita sa amin ang iyong mayamang biyaya. Dalangin po namin, O Diyos, na manatili kaming matatag at mas maging masikap sa pag-aaral ng iyong salita. Nang sa ganun po ay mas maging mabunga kami at mas malagpasan namin ang mga balakid na nagsusubok sa amin upang kami ay matalo sa hamon ng buhay. Salamat sa lahat ng kasagutan ng aming panalangin. Patuloy niyo po kaming palakasin, ang aming pong mga leaders, mentors, each member of our families, and for every people who always give their time to listen for your words. Make us one, O God, and make us united to fulfill our purpose in this world. We bring back all the glory, honor, give thanks and praises to the almighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, mga kapatid. Sikapin po nating aralin at saliksikin ang salita ng Diyos dahil ito po ay nagbibigay buhay na patotoo sa bawat isa sa atin at nagsisilbing kalakasan sa oras ng ating kahinaan. Tunghayan po nating muli ang programang ito at sabay-sabay nating tuklasin ang magandang balita na ihayag sa atin sa araw ng bukas. Pwede po natin itong i-share sa ating mga mahal sa buhay para mas marami, mas masaya ang pinagpapala ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos.